Noong opisyal nang inanunsyo ang paglipat ni LeBron James sa Philadelphia, mabilis na umugong ang balita sa buong mundo ng basketball. Marami ang hindi makapaniwala na matapos ang napakahabang karera niya sa Cleveland Cavaliers, Miami Heat, at Los Angeles Lakers, isang panibagong kabanata na naman ang bubuksan ng isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ang balitang ito ay hindi lamang simpleng free agency signing. Isa itong desisyong inaasahang magbabago sa direksyon ng Philadelphia at posibleng sa buong Eastern Conference. Ang kontratang pinirmahan ni LeBron ay nagkakahalaga ng $8 milyong sa loob ng 2 taon. Kasama rito ang player option sa ikalawang taon na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpasya kung mananatili siya o magiging free agent muli. Nakapaloob din sa kasunduan ang 15% trade kicker, isang probisyong magbibigay sa kanya ng karagdagang kabayaran kung sakaling matrade siya habang nasa ilalim ng kontratang ito. Maraming tagahanga ang agad na nagtanong kung bakit napakababa ng halaga ng kontrata kumpara sa maaaring kitain ni LeBron sa ibang koponan. Sa nakalipas na maraming taon, nakasanayan ng makita ang kanyang pangalan sa mga kontratang nagkakahalaga ng 12 milyong dolyar kada season. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na hindi pera ang pangunahing dahilan ng kanyang naging desisyon. Isa sa mga pangunahing layunin ni LeBron ay ang magkaroon ng mas malaking pagkakataong manalo ng isa pang kampeonato bago tuluyang magretiro. Sa edad na lagpas 40, alam niyang hindi na siya maaaring maghintay pa ng maraming taon upang muling magkaroon ng tsansang magkampiyon. Ang Philadelphia ay isa sa mga koponang may sapat na talento upang makipagsabayan sa pinakamalalakas na koponan sa liga. Matagal nang itinuturing ang Sixers bilang isa sa mga pinakamapanganib na koponan sa Eastern Conference. Ngunit sa kabila ng matataas na inaasahan sa mga nakalipas na season, paulit-ulit silang nabibigo sa playoffs. Ilang beses silang nakarating sa postseason, ngunit hindi nila nagawang maabot ang inaasam na kampeonato. Dahil dito, marami ang naniniwalang ang pagdating ni LeBron ay hindi lamang magdadagdag ng puntos at assists. Mas mahalaga ang kanyang karanasan bilang leader. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa NBA, halos lahat ng posibleng sitwasyon ay naranasan na niya. Nakapaglaro siya sa iba't ibang finals, nakaharap ang iba't ibang superstars, at napatunayan niyang kaya niyang pamunuan ang isang koponan sa pinakamahirap na sandali. Isa rin sa mga dahilan kung bakit naging malaking usapin ang kanyang paglipat ay ang posibilidad na makasama niya ang ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro ng Philadelphia. Ang kombinasyon ng veteranong liderato ni LeBron at ng kasalukuyang core ng Sixers ay agad na naging sentro ng mga diskusyon sa sports media. May mga eksperto ring nagsabing ang kanyang pagiging playmaker ang maaaring kulang sa Philadelphia sa mga nakaraang taon. Bagamat maraming score ang koponan, madalas silang magkaroon ng problema sa pag-organisa ng opensa sa mahahalagang sandali ng laro. Kilala si LeBron bilang isa sa pinakamahusay na floor general sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang kakayahang basahin ang depensa at gumawa ng tamang desisyon sa loob lamang ng ilang segundo ay isa sa kanyang pinakamalaking sandata. Sa loob ng maraming taon, pinanatili niya ang kanyang katawan sa napakataas na antas ng kondisyon sa pamamagitan ng mahigpit na training at tamang pamumuhay. Malaki rin ang naging papel ng pamunuan ng Philadelphia sa paghimok kay LeBron na sumali sa kanilang koponan. Hindi lamang nila ipinakita ang kanilang plano para sa kasalukuyang season, kundi pati na rin ang pangmatagalang direksyon ng organisasyon.